Mga kapatid Islam, sa maikling oras na ito, magbabanggit tayo ng isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan itong hadis na ito ay napakahalaga nito sa buhay ng isang tao dito sa mundo, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Bukod sa ito ay nagbibigay ng kahalagaan o nagmo-motivate sa atin kung paano tayo maging mahusay na Muslim, ay nagdi-discourage din sa atin sa mga gawain na hindi kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Layuan niyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang 7 malalaking kasalanan na mapanira. Ang sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ang ibig sabihin nito ay al-muhlikat. Ito yung nakakasira sa tao. Kaya pinalalayuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam itong 7 kasalanan o mga malalaking kasalanan na nakakasira sa isang tao. Ano ang nasisira niya sa tao? Ang sabi sa kitab na ito, al-muhlikatul lati tahlikud din. Ang nasisira niya sa tao, hindi lang ang personality niya, hindi lang ang kanyang trabaho, hindi lang ang kanyang community o kanyang edukasyon, kundi ang nasisira niya sa kanyang tao ay ang kanyang pananampalataya. Kung paano siya naging Muslim, kapag hindi niya nilayuan itong 7 kasalanan, malalaking kasalanan na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyak na sisirain niya yung pananampalataya ng tao. Ang unang-una, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay asyirku billah, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga scholar natin, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa dalawa. May malaking pagtatambal kay Allah at may maliit na pagtatambal. So anong halimbawa ng malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at ano ang magiging hatol nito sa kanya? Unang-una, ang halimbawa ng malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa punong kahoy, pagsamba sa bituin, pagsamba sa buwan, pananalangin doon sa mga patay, pananalangin doon sa libing. Nagdudua ka doon sa libingan Nagdudua ka, pero pinapadaan mo pa dun sa mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga malalaking kasalanan. May mga tao na ganun. Instead na direct na silang magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinapadaan pa nila doon sa 40 malaika. O di kaya pumupunta sila doon sa libingan ng kanilang mga ninuno upang maging saksi ang kanilang mga ninuno. O ikaw na nasa libingan, ikaw na yung nauna sa amin. Mas malapit ka na ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulungan mo kami na dinggin sa amin ang aming pagsusumamo. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na pinapatawad ang sino mang tao na gumawa ng pagtatambal sa kanya. Subalit, bukod doon sa pagtatambal na yun ay pinapatawad pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kasalanan natin. Nakikita natin dito kung paano binigyan diin ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagtatambal natin ay napakalaking kasalanan. Binabalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, o aking alipin, parang ganito, o aking alipin, huwag kang magtambal kasi yan ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Sinabi pa niya sa isang surah sa Quran, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ang sinumang tao na magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na gagawin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na haram ang paraiso sa kanya at ang kanyang magiging tahanan sa yawmul qiyamah ay ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para kanino? Para doon sa mga tao na gumawa sila ng malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at namatay sila na hindi sila nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung nakapagbalik loob ka dito sa mundo at dinatnang ka ng kamatayan, alhamdulillah, tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob ng kanyang alipin. It doesn't matter kung gaano kalaki yung nagagawa natin na kasalanan. At sinasabi pa ng mga ulama natin, yung tao na gumagawa ng malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalabas sa kanya sa reliyong Islam. Ibig sabihin, kahit anong tribo mo, Magindanaon ka, Tausog, Maranao, kahit anong tribo mo, pag ginawa mo yung malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala,
hindi ka nasakop ng relihiyong Islam. Nilabas mo na yung sarili mo sa pananampalatayang Islam. Kaya sinasabi ng mga scholar natin, marapat sa kanya na magsyahada, magsaksi siya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung nais niyang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng shirk ay ang maliit na pagtatambal. Isa sa halimbawa ng maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung gawain na ar-riya, yung pakitang tao. At sinasabi ng mga ulama natin, ang hatol sa isang tao na makagawa ng maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakalabas sa Islam. Ibig sabihin, mananatili siyang Muslim. Pero ang hatol sa kanyang mga gawain ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." At kung sila'y magtambal, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan na lahat ng kanilang mga gawain ay batil. Ibig sabihin, nawala ng bisa lahat ng kanyang gawain. Mananatili siyang Muslim, hindi pa siya nakalabas sa Islam, hindi katulad ng malaking pagtatambal na nagpalabas sa kanya sarili yung Islam, pero yung gumawa ng maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili pa rin siya sa pananampalatayang Islam, subalit lahat ng kanyang mga ibadat, lahat ng kanyang mga mabubuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay batil. Ibig sabihin na wala ng bisa. Rejected lahat yun, hanggat hindi siya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang bagay na pinakamalaking kasalanan na magagawa natin na nakakasira sa pananampalataya ng isang tao sa kanyang relihiyon. Kaya pinaiingatan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nalayuan ng isang tao ang anumang aspeto ng tinatawag na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.